Ang aral sa aming mga Katoliko, ang rebulto, hindi Diyos. Kayo lang naman ang nag-iisip na ang mga rebulto ay extra Diyos. Iisa lang ang Diyos. Alam naming mga Katoliko yan. Ibig sabihin ba kapag may picture ka ng asawa mo, extra asawa mo yan? Oo, kasi hindi naman opinion ang sinasabi ko kaya wala kang karapatan magalit sa akin. Pero may karapatan akong magalit, punayin yon dahil iisa lang naman basihan natin. Hindi ba't Biblia? Oo, Biblia. Biblia na galing sa amin. Amen? Kami ang naglagay ng chapters, kami ang naglagay ng verse. Ano lang ang bag nyo? Mga tao ay diverse. Walang ibang may karapatan na magpaliwanag ng nilalaman niyan, kundi ang simbahan lang na sanyang pinagmulan. Mga obispo at kardinal, nag-isip at naghalal kung ano ang mga sulat ang bubo sa Bibliang banal. Sila ang nagpagal, sila ang nagkintal, parang sila ang nagsayang pero kayo lang ang kumain. Dahil piritong inaangkin, aklat na talaga namang sa amin, mga mapanlin lang, ginamit lang sa pansariling pakahulugan. Hindi kayo ang personal na iniwanan ng aral dahil wala pa naman kayo nung dumating si Kristo dito sa mundo. Kaya anong karapatan mo? Sulpot ka lang. Baka nakakalimutan mo, kailan lang kayo nag-isang daan para sabihin ko sa iyo, ang simbahang Katoliko, 2,000 taon na ang nakakaraan. Tapos sasabihin nyo, kami yung nag-iimbento, kayo yung bago. Ngayon, alam mo na ang Katoliko ang mga orihinal na Kristiyano. Ipagkalat daw ang kaligtasan, huwag isikreto lang. Hindi to basta sikreto lang. Gawa tayong senaryo, konting kwento lang. Kunyari, binalaan kita, bawal tumuwid sa crossing, nakamamatay. Ano sasabihin mo sa akin? Respeto lang? Ganon? Ano ba, utos ba ipagkalat mo? Di ba sabi mo, religyoso ka? Ngayon, tutuloy ko to. O, paano ka naging sagrado? Kung sinasampo mo yung rebultong santo, gawa lamang ng tao. Ang basihan lang ay presyo, magkano? Nung minsan namubog ka sa pagkatalo, imbis na magpago, nagpakadesperado, gusto lagi panalo. Bakit? Ang biyaya ng Diyos, ganun ba kadali makamit yan? Basta may malaking santo ka sa bahay, mas malakas ka pangyarihan? Matapos kang bigyan ng umagahan na punong tanghalian, kanina mo binibigay ang kaluwalhatian? Sa kahoy lang na binihisan? Dyan pa lang, puro ka na kasinungalingan. Sino nagsabi sa iyong sumasamba ako sa rebulto? Di kami bobo para sumamba sa bato. Di bali sana kapag nulunok, magiging sidar na ako. Ang dapat mong ayusin ay ang utak mo na di porkit lumuhod yung muko o nagbigay ng sampagita, ipipilit mo sa iba na sinasamba na nila. Di mo ba alam na pagbibigay lang yan ng respeto sa mga talagang taong nire-representa nito? Di ba pwedeng nagbigay lang ng parangal? Di mo na nga naiintindihan, ngal-ngal ka pa ng ngal-ngal. Palibhasa kasi yun ang wala sa inyo, respeto. Pero pagdating sa founder nyo, bigay todo. Akala ko ba huwag gagawa ng rebulto? Ano to? Rebulto nyo, tiningala at binigyan pa ng regalo. Bulaklak na ayos pang ilustrado. Tingnan mo, nga naman, oo. Hashtag, wag nga ako. Bila na kayo, santo ninyo, swerte to, sabi na... Hoy, bili na kayo, rebulto, santo ninyo, swerte to, sabi ng tindera. O swerte pala, bakit binibenta? Ang sinusugatan ko dito, maling aral. Ganun ako gumamit ng talas ng dila. Pag bumaliktad din yung mga paniniwala nyo sa Biblia, sasabihin nyo ako naninira. Pre, sirang-sira dahil baliktad talaga ang iyong pagkaunawa. Kailan ba natin sinabing pampaswerte ang imahe? Gawa ka ng gawa ng kwento, baka wala ka na lang masabi. Oo, ipinagkalat ang katotohanan, dapat talagang ipagkalat. Pero mas gugustuhin ng Diyos na tumahimik ka na lang kaysa magkalat ka ng pagtatama na puro kasinungalingan naman. Ang hinihingi namin dito, respeto. Kung totoo yung pagtatama mo, ba't puro ka lang pahaging sa aming mga Katoliko? Harapin nyo yung mga Muslim. Tingnan natin kung tama kayo o tatamaan kayo. Baka kasi ang totoo niyan, wala talaga kayong respeto. O namimili kayo ng ire-respeto. Kapag rebulto ng Katoliko, wawasakin nyo. Kung talagang totoo kayo, ba't di nyo gawin sa rebulto ni Bonifacio? Takot kayo sa gobyerno at sa buong Pilipino? Paano yung respeto nyo? Namimili lang ng kung sino. Ang aral sa aming mga Katoliko, ang rebulto, hindi Diyos. Kayo lang naman ang nag-iisip na ang mga rebulto ay extra Diyos. Iisa lang ang Diyos. Alam naming mga Katoliko yan. Ibig sabihin ba kapag may picture ka ng asawa mo, extra asawa mo yan? Ang mga rebulto ay nagpapaalala lang
Tulad ng litratong kapag hinawakan, hinalikan, niyukaan, niluhuran, para sa amin, yun ay paggalang lang sa mga personang nire-represent niyan. Magbasa ka kasi ng Biblia. Isang verse lang ang alam mo, nagdunong-dunungan ka na. Alam mo bang nagpagawa din ng Diyos ng rebulto kay Moises? Ayaw mong makinig kahit sabihin namin ilang beses, rebulto ng ahas sa ilang, na kung sino ang matingin lang, maliligtas sa kapahamakan, yan ang di mo alam. Wala kaming sinasabing swerte yan. Walang kapangyarihan ng imahe sa kanyang sarili lang. Pero pwede yan gamitin ng Diyos para ihatid ang kaligtasan. Bakit? Nalalaman mo ba yung puso ng tao pag nakaharap na siya sa banal na imahe at rebulto? Kapag nananalangin siya ng buong pagsuyo, kinakausap niya si Kristo sa trono at hindi ang batong binihisan kamo. Mapanghusga ka lang talagang tao dahil lang nakikita ng mga mata mo sa panlabas na kasentro. Isip ni sarado, kinandado ng mga paniniwalang inimbento. Kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, bubuksan mo yung isip mo at puso at pipiliting unawain ang damdamin ng iyong kapwa-tao. Dahil kung manghusga ka lang agad na hindi mo naman talaga alam, wala ka ng kwentang magdasal, wala ka pang oras magmahal. Time!